Sa mga nakikinig ngayon, ito pong pulis ay pinatay at inilagay po sa plastic bag, tinapon sa isang creek. Yung kanya pong anak ay nawawala pa rin, 8 years old kasama niya. Si Police Lieutenant Margaret Panaga, PIO Information Officer ng Southern Police District, kasama ho natin. Lieutenant, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyoman Lourdes. Good afternoon. Yes po ma'am. Good afternoon po ma'am. Nakikiramay ho kami sa pagpanaw po ng inyong kabaro, Lieutenant. Nasana po at ano na po yung mga pinaka-latest na resulta po ng investigation sa pagkamatay ng kabaro po ninyo? Patuloy pa rin po yung backtracking na ginagawa po natin upang magkaroon po tayo ng linaw sa case po ng victim po na si Dayan, and kahapon po ay na-process po natin ang bahay nitong agent na ito, and base po sa paunang report, meron po tayong nakitang traces of blood. Pero for confirmatory pa po ito kung ito po ba ay human blood. Dali po, may trace ng dugo sa bahay niya po? Doon po sa bahay po nung agent kung saan po huling kasi po, ang nangyari po nung January 16 is nagkaroon po ng transaction sa may Novaletes, Quezon City. And taga doon po yung agent, and kahapon po ay na-process po natin itong bahay ng agent, and base po sa paunang report, meron po nakitang traces of blood. But then for confirmatory pa po ito kung ito po ba ay human blood. Sa paglilinaw po, no, yung agent, ito yung kanyang kausap na bibili ng sasakyan or kasama niya na magbenta ng sasakyan? Kasama po niya dun sa magbenta. Kumbaga siya po yung naging middleman, itong agent na ito, para po ma-meet po nila yung buyer sa Quezon City. Okay. Lalaki po ba, babae yung agent? Babae po yung agent. Police po, hindi? Hindi po ma'am. Okay. Trabaho po ni Ma'am Dayan Mollenido ang pagbibenta ng sasakyan? Ano po ma'am? Nagbebenta po talaga siya ng sasakyan? Base po dun po sa aming investigation po, yung sasakyan po nila, binebenta po ni Ma'am Monen. Okay. Kasi po, mag-a-upgrade po ma'am. Na-trace na ho ninyo yung nakabili? Kausap na rin po natin ma'am yung buyer po, and cooperative naman po siya sa ating investigation. So, naging matagumpay ang bilihan ng sasakyan? Yes po ma'am, naging successful po yung bilihan po ng sasakyan, and yun nga po ang huling kasama po ni Dayan is itong event nung naganap po itong pagbebenta po ng sasakyan. Sorry po, Lieutenant, nawawala ang pera? Nawawala ang pinagbentahan? Hello. Nung na-recover po ang katawan ni Dayan ay wala po tayong ibang nakuhang item po. Pero nung nakausap niyo po yun na pagbentahan, sinabi niyo ho bang cash na binili yung sasakyan? Ayun po, naibigay po yung bayad kay Dayan po ma'am. Sorry, Lieutenant, more or less magkano po yung pinag-uusapan? 450,000 po yung naging bentahan po ng sasakyan. Okay. Ma'am, so dalawa na ho. Ito pong dalawa, persons of interest pa rin po. Si Mr. Na police at itong agent? Yes po ma'am. Sila pa rin po ang ating POI as of now ma'am, and kinuha po pa rin po natin sila ng information. Cooperative naman po si Mr. Ma'am. Yes po sir. Yes po ma'am. Okay. Ma'am, yung bata, ano po yung pinaka... sabi ni agent, wala siya binabanggit, nasaan yung bata, saan sila nagkahiwalay ni ma'am? Patuloy pa rin po natin nilolocate ma'am yung bata. As of now, wala pa rin po tayong information kung nasaan po yung bata. And i-take ko na rin po itong opportunity na ito na baka po may nakakita or nakakilala doon sa bata ay agad pong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station. And pinost rin po namin yung picture ng bata sa ating official Facebook page. Opo. Ma'am, wala ho bang binanggit si agent kung saan sila nagkahiwalay? Saan sila nagkahiwalay ng pulis? Sa ngayon po, ma'am, ay hindi na rin po ma-contact at ma-locate itong agent, and base po dun sa information po ng buyer po ay sila nga po yung huling magkasama, itong si victim and yung agent po. Pero nakausap na pa ho ninyo bago nagtago?
Yes po, bago po, yung recently po, meron pa pong contact doon sa agent pero ngayon po ay hindi na rin po siya makontak. Ilan na po ang persons of interest? Consider dalawa pa rin po. Wala pang suspect? Wala pa po tayong ngayong suspect, ma'am. Kasi continuous pa rin po ang pangangalap natin ng information regarding po sa kidnap ng victim. Ma'am, kung binenta niya yung sasakyan niya, ibig sabihin, nag-commute lang si policewoman tsaka yung anak niya at yung agent. Yes po, ma'am. Okay. And yun din po yung mga tinitingnan natin, ma'am. Continuous pa rin po yung backtracking natin and paghingi po ng mga CCTV footages, baka sakaling nahagis po itong victim at ang kanyang anak. Ano pong kinamatay ni ma'am, ni policewoman? Base po sa SOCO report po ay gunshot wound po sa may bandang kaliwa po sa itaas po ng tenga. Isang bala lang po? Yes po, isang bala po. Okay, sige po. Yun lang. Wala pong nakuhang gamit, cellphone, lahat wala, ninakaw? Wala, nung na-recover po yung katawan ay wala pong gamit na kasama. Okay, sige. Ma'am, tulong-tulong ho tayo para makita ko sinong suspect at syempre yung anak nitong si ma'am na nawawala pa rin. Lieutenant, sa inyo pong panawagan sa ating mga kababayan, napakahalaga po ng information at yung information na maipapahatid po ng ating mga kababayan sa inyo. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, last na lang, wala bang ma'am, wala pong inilatag na reward? Wala pa naman po, ma'am. Sige, ma'am, sa inyo pong panawagan na lang, ma'am, sa ating mga tagapakinig, ma'am. Sa ating mga kababayan po na nakikinig po ngayon, na nanawagan po kami kapag po may nakakita po doon sa bata or may nakakilala ay agad pong makipagtulungan po sa pinakamalapit na stations. And nakapost din po itong yung picture ng bata sa ating official Facebook page ng Southern Police District. Andun din po yung contact details kung sino po yung mga pwedeng kontakin po. Lieutenant, maraming salamat po. Thank you. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you. Thank you po, ma'am. Magandang hapon po. Si Police Lieutenant Margaret Panaga, ang Information Officer ng Southern Police District, SPD. Police po si Ma'am Dayan Molyenido. Police po ito ng Taguig. Nagbenta po siya ng kanyang sasakyan. May kasama siyang agent, no? Yung agent, hindi po agent ng mga NBI o PNP, agent. Middleman. So, dala niya ang anak niya nung nagbenta siya ng sasakyan. Nakausap na yun na pagbentahan. So, successful na benta yung sasakyan. Nag-commute na nga lang, di ba? Kasi nabenta yung sasakyan niya. Baka may mga importanteng gagawin si ma'am. 450,000 cash na ibinigay yung pera dito po sa pulis na pinatay. So, nung nakita na po yung kanyang bangkay, patay na po ito, nakalagay po sa trash bin. Tinapon po sa isang creek dyan po sa Bulacan. Wala raw pong nakuhang anumang gamit at pera. Okay. Of course, kung sino yung kasama niya, Kuya Ray, yun ang suspect na. Pero sabi ni Lieutenant, persons of interest pa lang. Normal po sa lahat ng kaso ang persons of interest lagi pamilya. So, number 1, si Mister. Yung Mister po, police din. No? At yung pangalawa, yung agent. Nakausap pa raw yung agent, pero dito mga nagdaang araw, missing na. Common sense na yon, di ba? 1 + 1 = 2 na lang yan. Kung nagtago siya, mukhang alam na. 450,000. Ang hinahabol ho natin, napakahalaga po ng per segundo sa sitwasyong ito para ho sa bata. May 8 years old na anak ito pinakikita po namin sa inyo. Ito ba yung anak niya? Master? Ito no? Ito po yung bata, pinakikita po namin, siya po yung siya po yung anak ni policewoman Dayan Molyenido, yung pinatay diyan po sa Bulacan at pinatay na, pinagdakawan pa, no? Kinuha yung pinagbentahan niya ng sasakyan. Nawawala po yung bata. Inaapila natin sa mga nakikinig, baka sakaling dyan sa pintuan ng bahay nyo, naglalakad itong bata, kunin na ho ninyo, ipagbigay sa tanod ng barangay, si tanod ipagbigay alam kay kagawad or si kagawad kay kapitan hanggang sa police station.
sana ho, no, hindi nasaktan. Hindi ko rin kasi makuha ang dahilan na kukunin yung bata. Saan dadalhin yung bata, no? Nilayo sa nanay. At kung saan po yung bata ngayon, no? Ito po yung hinahabol ng mga otoridad na sana makita pa ho na buhay. Itong 8 years old na anak ni Police Officer Dayan Mollenido. Si Dayan po ay may tama ng bala, no, sa may bahagi ng kaliwang tainga. Isang tama lamang po, ito po ang kanyang ikinamatay. At so possible na ito ay robbery, no? Pero hindi pa binabanggit kasi patuloy pa rin po yung investigation. Police po ito, yung kanya pong may bahay, yung kanya pong mister ay police din. At yung agent, hinahanap na po ngayon kasi bigla raw pong naglaho. Parang tulad po ng pinagbentahang 450,000 sa sasakyan nitong biktima. In fairness, sabi nga ni Lieutenant kanina, yung napagbentahan ng sasakyan, nakikipag-cooperate, no? O sabi niya, nagbigay po ng 450,000 sarado para makuha ko na yung sasakyan. And na-confirm na ang magkakasama ay si policewoman, yung 8 years old na bata at yung agent. Okay? So, kung meron po kayong alam, makatutulong ho tayo mga kasama, napaka-effective ng social media. Yung pagiging chismosa ho natin, Oo, kesa naman po hinahanap po natin yung laman ng ampaw. Yung laman ng ampaw, Peter, no? Kasi hinahanap natin yung laman ng ampaw, hanapin na lang natin yung bata, di ba? Yung ampaw dyan. Saan ba yung Peter? Sa Makati? Sa Makati Hotel yun, no? Yung may ampaw na may picture daw na nawawala, di ba? So pagtulungan po nating hanapin itong bata, 8 years old. Sana po, wala pong masamang nangyari sa batang ito. DCXL Pulso ng Metro. Alam niyo, sabi ko ng mga otoridad, kapag kayo po di ba Kuya Ray, kapag nakikipag-deal ka dapat sa mataong lugar, no? Hindi nyo napansin. Yung leader ho, yung pinuno ng VACC, di ba yung anak niya nadali din ho sa ganyan, yung sa pagdideal ng mga sasakyan. Oo, dami talagang ingat din sa mga kadil sa mga sasakyan, ha? At laging piliin yung mga lugar na safe ho kayo. And of course, yung mga agent, yung mga middleman, go-between po ninyo. Dapat kilala nyo, maayos, may maayos na record para maiwasan po yung ganitong mga insidente. So, nakakalungkot lang. Ito po ay nai-report mga 2 days ago na missing. Then nakita na lamang po yung kanya mga labi ni policewoman Dayan Mollenido diyan po sa isang creek sa Bulacan. Agad ay pinag-utosan ni General Nartates, bumuo na ng investigating team para matrace, malocate kung sino po yung responsable sa pagpatay dito po sa policewoman at hinahanap pa ho yung kanyang anak. DCXL Pulso ng Metro. Anyway mga kasama, kayo hubay naniniwala na mapapauwi pa sa bansa si Atong Ang at itong si Zaldico? Diba? 0961-630-7106. Okay, ulitin ko lang nga, si Atong Ang, sabi ko mas lumawak na sir yung mundo niya, di ba? Siguro, may utak naman si Atong Ang, di ba? Bakit siya tatago sa isang lugar na mayroong extradition treaty ang Pilipinas? Di ba may pera nga may pera nga yun. Bakit ako magtatago? Galing na ako sa Pilipinas, pupunta pa ba naman ako sa bansang may extradition treaty? Doon na ako sa talagang bansa na na walang kamay na makakapasok yung Pilipinas. Pero paano nakalabas ng bansa si Atong Ang? Yun lang naman yun Tingin ko ito basa ko lang, mukhang yung nagpalabas dito kay Atong Ang, kung nakalabas talaga, yung mga nagpalabas din kina Alice Goo tsaka Harry Roque. Mukhang nandiyan pa siya saan ba? Sa BI ba ito? Mukhang di pa nasisipa kasi imposibleng makalabas ng bansa yung isang taong buong Pilipinas ay naghahanap. 10 milyon piso kaya yan. Gaganda ang buhay mo. Kung sakali nakita mo si Atong Ang. Pero di ba nawendang tayong lahat na hinahanap natin siya. Yung pala siya po nasa Cambodia na raw. Tapos si Zaldico ay hindi raw makalabas. Hindi ko nga minsan alam kung saan galing yung mga statement ni Rimulya minsan hindi siya makalabas. Sabi ng mga agent natin dyan, ng mga informant natin sa Portugal, hindi lumalabas sa
sa gated na subdivision. Yung pala nasa Sweden. 'Di ba? Ikaw talaga, Secretary Rimulya, iniikot mo rin kami. May 10 milyon sa makapagtuturo, hindi tayo matatakasan ni Atong Ang. Mas mahaba at mayaman sa kanyang bansa at yung batas. Yung pala si Ang sa Cambodian. DCXL. Pulso ng Pero tingnan niyo yung sitwasyon, 'di ba? Yung mga walang pera, doon na ho sa kulungan. Pero yung may mga pera, nagliliwaliw. Nakakalungkot lang, 'di ba? Bakit ganito yung sistema, yung batas sa ating bansa? DCXL. Pulso ng Metro. Pagrebisa sa rules on impeachment, pag-uusapan ng House Prosecution Team, Radyo Manuno Grace Mariano. Makikipagpulong si Manila Representative Joel Chua sa mga kasamahan niya sa House Prosecution Team kaugnay